Boy AC Garage aka Boy Bulwak na palaging viral nga sa social media dahil sa mga palpak na second hand ng mga sasakyan na binibenta nito. Given naman sana na second hand ng mga sasakyan ang binibenta niya, pero the way siya makipag-usap sa mga tao o mga kliyente niya ay talagang kukulo ang dugo mo. Ngayon natampok siya sa programang Bitag at may mga kumakalat na video na nakulong siya. Kayo na. Shout out kay Ingat ka palagi. Yan. Yan. Ganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya eh. Mamurahan ako. Namumurahan ka doon sa sakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. Dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry kung ganyan na continuous ang kanyang paglabag. Hindi man lang niya alam kung ano yung batas, tapos sinasabi niya nagmamarunong, nagdudunong-dunungan na siya. Mas maganda sana lumutang kang Angel Del Mundo at marami ka ng mga patong-patong na reklamo laban sa'yo. So kasama natin ngayon itong mismong complainant na bumili ng sasakyan dito kay AC Garage, or sabi ng ating ibang mga staff dito na si Boy Bulwak daw. So sir, tama po ba bumili kayo ng sasakyan dito sa Boy AC Garage na to? Opo sir. Paano mo sir natagpuan na talagang dapat bumili ka dito? Nakita ko po sa live niya po sa FB. Nagtiwala ka dahil sa dami ng followers niya? Opo, maganda kasi yung mga bitaw ng bunganga niya eh. Bitaw ng bunganga niya, magaling siya magbenta. Magaling siya magano kaya... Nahikayat ka. Oo, namumurahan ako. Namumurahan ka doon sa sakyan, pero mapapamura ka din. Napapamura naman. Okay. Doon sa sasakyan na iyong binili, na-close nyo. Tama po ba? Yung sasakyan. Nag-down po ako ng 60k sir. Tapos nag-usap kami na June 15 ibibigay ko sa kanya yung kukulang ako Okay. ng 150. Okay. Yun nga lang sir, nagkaroon ako ng problema sa trabaho. Kaya yung 150 nabawasan ko. So, hindi mo na kaya, sir, bayaran yung sasakyan na binabanggit na binili nyo nung una Opo. through down payment. Tama Opo. po ba? Opo. Kinausap nyo ba itong Boy AC Garage na ito regarding sa issue na, sir, nagkaroon po ako ng problema, pasensya na po at magbaback out ako doon sa transaction. Sana mabawi ko yung akin down payment. Oo, kinausap ko po siya nung June 14 po. Anong naging sagot niya? Ang sabi niya, forfeited daw yung pera ko. Forfeited daw? Oo. So once sa pagbigay mo ng down payment, kahit man hindi mo pa nagagamit yung sasakyan, forfeited na siya. Opo. Yung sasakyan hindi mo na ilabas, tama? Hindi po. Kahit kailan hindi mo na ilabas, Hindi po. tama? Okay. Naroon test ko po, pero Yeah, hindi. meron kayong picture ata, sir, na may hawak-hawak pa kayong susi. Ayan, no? Nakalagay nga po dyan, dandil eh. Pinost niya sa social media, tapos kung hindi ako nagkakamali, ang dami din nagko-comment na paulit-ulit din daw ibinebenta to. Oo, yun ang mga comment ng mga basher. Nagpirmahan ba kayo ng kontrata? Mayroon po. Ayan So, po. yan lang yung kontrata. Oh, yan lang po. Parang hindi ata kontrata yan, parang acceptance lang yan eh. I fully understand and agree that the vehicle is purchased as is where is basis. I have inspected the unit and accept its current condition. I will not hold Boy AC Garage liable for issues, defects, or repairs needed. Talagang parang kumonsulta ata siya ng abogado dyan Nakalagay pa, I will not hold Boy AC Garage for any issues, defects, or repairs needed after transaction. Pero walang nakalagay na forfeited na ang kanyang down payment. Para sa kaalaman ng mga tao, tumawag po kami at sinubukan namin tawagan itong umanin number nitong Boy AC Garage na ito. Pero it just so happens na hindi siya sumasagot sa kahit anong mga tawag or text namin. Nakita niyo sa video, yan ang actual na pagtatawag namin. Kahit ano, wala. Ano pong masasagot ng ating tanggapan dito sa Gentry, Cavite na kung saan itong kumakalat na ngayon Boy AC Garage na ang dami-dami sandamakmak ang problema, pati ito dito sa aming complainant na nagbigay ng down payment pero aminado naman siya na hindi niya mafulfill yung transaction kaya gusto niya na lang sana mabawi ang down payment. But ang sabi, hindi, forfeited na yung down payment mo. Parang medyo naasiwa ako dun sir sa sinasabi niya na parang forfeited na. Inaamin naman niya, hindi naman niya nailabas yung sasakyan, hindi naman niya nagamit yung sasakyan. Nandun lang naman sa kanya, full payment upon release. Marami na sir ang nababahala dito sa pag-oopera ng business or pag-ooperate ng ganitong klaseng negosyo. Itong Boy AC Garage na nagpapasikat sa social media na wala naman binatbat dun sa kanyang mga sinasabi. So, attorney, ano pong masasabi natin? Sure, bali nagkaroon kami ng inspection na aming BPLO at napag-alaman po namin na wala po silang business permit. Naku. Yung AC Garage, opo. So agad po namin binigyan si AC Garage ang notice of violation at closure order. Nako. Ito po ay last month at napag-alaman namin last week
tuloy pa rin ang operation ng AC Garage. Okay. So ang ginawa pong hakbang ng LGU ay binigyan po sila ng show cause order. Okay. Binigyan po namin sa AC Garage ang 5 araw para magpaliwanag kung Yeah. bakit siya hindi dapat makasuhan sa paglabag ng aming ordinansa. Yes. So, kinabukasan naman, so nag-reply naman sa AC Garage. Ang explanation niya, sabi, wala naman siyang physical store na bakit siya kukuha ng business permit. Pero malinaw ho na siya po ay nagnenegosyo. Wala siyang physical store. Actually, sir, di ba, pati mga online selling or mga online na nagbebenta ay kumukuha din po ng permit sa inyo, di ba po ba? Yes po, yes po. Unethical Kung file ng business kaso. practice yung pinag-uusapan dito, hindi naman siya kumuha ng permit sa lokal, hindi naman niya nirerespeto yung lokal. Balita ko, sir, may 2 location daw siyang papunta, pinaglilipatan, paiba-iba. Parang hinahabol Bali siya. yung unang binigyan namin ng closure order, lumipat na pala. Oh. Kaya natunto namin sa bago niyang location, kaya doon namin sila binigyan ng show cause order. Kung ako, sir, ang tatanungin ninyo, dapat naka-blacklist na yan dyan sa Gentry kung ganyan Yes po, yes po. continuous ang kanyang paglabag at walang pagbibigay importansya ng ating lokal na parang dinidisrespect niya, na parang, kasi ganito. Parang hindi man lang niya alam kung ano yung batas, tapos sinasabi niya, nagmamarunong, nagdudunong-dunungan na siya. Parang kunwari, dun sa mga pagbebenta ng sasakyan, na kunwari, mekaniko daw siya kuno. So, sir, ano pong magagawa natin? Posible ba itong si Boy Bulwak daw na tinatawag na pa-close na talaga, ma-blacklist lahat Yes ng po, barangay, yes po. Yan po masabihan yung para kahit gagawin anong namin. kilos niya, mahirap. Tuloy namin papasara yung sinasabi ng AC Garage para naman sa wala na itong mabentahan na mga defective na sasakyan. Sa lugar ng Gentry, tama po Sa ba? lugar po ng Gentry, opo. Alright. Siguro, sir, ano po ba pala yung pangalan nitong Boy AC Garage? Kung anong totoong pangalan niya? Ang pangalan po niya ay Algin Del Mundo po yata. Algin Del Mundo. Opo. Yan ang owner ng AC Garage na binabanggit. Opo, yun po yata yung first name niya. I'm Okay. not sure po, pero yun po yung pagkakatanda ko. Okay. So kayo, sir, aside dito sa amin, samot-saring at napakadami na ang inyong mga reklamo na nakuha. Tama po ba? Yes po, yes po. So, with that said, sir, kami naman nagpapasalamat sa gagawin yung action also as well. Sana maka-assist kayo. Kasi, again, tumanggap siya ng pera, hindi man lang niya ibabalik dahil kesyo forfeited na daw. Pero ito naman si sir, sabi niya, yung sasakyan naman mismo, hindi naman niya nailabas. Siguro, sir, with that said, asahan niyo, sir, na makikipagtulungan kami, imbestigahan namin, at kakausapin din namin si Sir Ben regarding dito. So, Attorney Fernando, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po. Gusto ko lang ilapit itong reklamo ni tatay na kung saan kumuha siya ng sakyan dito sa sikat na vlogger na samut-sari na ang reklamo laban sa kanya. Is there any way that you could assist or possibly inspect? Kasi pati yung mga local, hinahabol-habol na siya, pinasasara na siya kung saan-saan man siya lumilipat. So, ano po magagawa ng ating HPG dito? Kasi baka mamaya may mga hindi maayos ang papeles, may mga hindi HPG verified na sasakyan dyan, may mga hot cars o kung ano man. Yes po, actually po, na-forward ko na po itong case po ni Sir sa ating Special Operations Division. Okay. At pupuntahan po ng ating Highway Patrol Team dyan sa Cavite. Ito pong sinasabi po Alright. nagbebenta. So, para ma-verify din po ang location at makita po natin at kung ano po yung pwede po nating maitulong po sa ating pong complainant. At endorse ko po sa investigator din po namin para po matulungan po si Sir at tama po kayo, baka may iba pa pong mga naging biktima nito. So, Yeah. para po once and for all matigil na po itong kanilang operation. At pinapacheck na rin po natin, baka po may mga dati pa pong mga reklamo regarding po dito sa Yeah. AC Garage na ito na nagbebenta po ng mga second-hand na mga sasakyan. So, Okay. check na po natin, Sir, at pupuntahan po nating Highway Patrol Team yung lugar po. Sige ma'am, siguro ma'am, maganda din kung sasama din kami para ma-check din yung mismong lugar kasama ang inyong team and also as well itong mga LGU natin. Regarding dito ma'am sa mga parang pagbayad ng down payment tapos ginagawang forfeited pagdating sa mga second-hand na sasakyan, aminado naman si Sir na he cannot push through with the transaction anymore due to unforeseen causes. Sir, mali po ito, no? Una po, wala po yun to sa contract at hindi po pwede na porke hindi nabayaran yung full payment ay basta na lang pong i-forfeit. So, hindi po pwede yung ganyan. May karapatan po ang ating pong complainant na idulog po ito sa authorities at Yeah.
makikita naman po natin dun sa contract na wala naman po nakasulat na Yes. ganon. Yes. Na parang unfair naman po ito. Maraming salamat po sa inyo. Asahan po namin yung maging action ninyo sa HPG. So siguro huling mensahe ko na dito sa Boy AC Garage, Angel Del Mundo. Umabot ka na dito sa pambansang sumbungan Bitag. And once again, hindi kami titigil. Tatrabahuin namin itong si Angel Del Mundo. Pero bibigyan ka namin ng pagkakataon. Kung gusto mo magsalita, gusto mo lumutang, gusto mo makipag-usap sa amin, wala naman problema. Sinubukan namin makipag-reach out, pero hindi ma-contact yung telepono. Mas maganda sana lumutang kang Angel Del Mundo at marami ka ng mga patong-patong na reklamo laban sa'yo. Sir, maraming salamat po sa paglapit dito sa amin. Napaka-satisfying ng video, at least makakamit ang hustisya ng mga naging biktima niya or mga naloko niya. Dahil nga napakabalasubas ng kanyang ugali or trato niya sa mga kliyente niya na para bang palagi niya pinagmamalaki na marami siyang alam sa batas, kaya okay lang sa kanya na makapanglamang siya. Boss, sige, tanungin kita kung may alam ko sa loob. Kami ngayon. Hindi nga, bossing. Huwag ka magalit. Hindi ako nagagalit, bossing. Ganito lang talaga mo sa bossing, ang second hand, ang pagbili ng second hand, kahit kami, inaabutan din kami ng sira. Okay? So ngayon, segundo pa lang, inaabutan namin na sira. Pagkalabas pa lang ng automatic yan, pag nabayaran mo na yung unit na yan, automatic as is where is yan, boss. Non-refundable. Ano yan, boss? Second hand yan. Second hand yan at hindi namin binibenta yan ng brand new sa inyo. Kasi nga, bossing, kahit modelo nagkakasira eh. Bossing, ang pagbili ng second hand, kahit segundo pa lang, bossing, pag yan tinirig sa inyo, pananagutan nyo na, hindi namin tinirig sa inyo na bilhin yan. Tama? Galit ka kasi, di ba? Yung pagbayad namin. Bossing, wala na ako doon. Basta tayo, may kasulatan tayo. Lumabas kami. Hindi, bossing, ganito. Binalik agad namin kasi tumirik. Oo nga, bossing, may kasulatan nga tayo as is where is. Received in good condition. So ngayon, pag nabayaran mo ang unit na yan, automatic. Boss, ako, daan ko na karanasan na ganyan. Kahit magpapulis ako, magpabarangay or magreklamo ako sa korte, hindi ako papansinin, boss. Kasi, bossing, ako may binila akong Ford Ranger, 350,000. Paglabas namin sa kanto, boss, tinirik kami. Kumatok ang makina. Wala kaming nagawa kahit magpabarangay. Bossing, yun nga hindi pinapaintindi nga ako sa inyo. Bilang syempre, matanda na kayo. Alam niyo na yung tama't mali, boss. Ganito na nga lang, bossing. Kung gusto niyo is tutulungan namin kayo, check yung unit. Siyempre, kung may kailangan palitan ng pyesa, automatic, so pananagutan. Wala kami doon lang. Yun na. Yun. Pinunta namin ito. Kaya nga tatawagan ko rin yung mismong owner kasi yan yung consignment lang sa akin. Kasi, Yung unit na yan. kasi ang po namin, boss. Pumunta kami ng shop, boss. Pumunta kami sa shop. May Automatically yan, bossing. Huwag kayong, kasi di tayo bumibili ng laruan. Automatically, kung nabili niya yan, pag may, ngayon, kasi hindi naman namin napinilit sa inyo yan. Kaya, kasi, so ngayon, may tutulong namin sa inyo is, kontakin kayo may kanya, then may kakilala siyang mekaniko, gagawin na. I-check ko ano yung problem, kung bakit nagkaganyan. Pero kung sakali mo may kailangan palitan pyesa, pananagutan niyo. Ma'am, huwag po kayo mag-video. Gusto niyo po ba tayo mag-videoan? Hindi, ano lang kami. Ako ma'am, Hindi. gusto niyo mag-videoan tayo? Walang problema ho. Hindi, ang sa amin lang kasi, ayun, nausap na namin ng maayos. Sir, wait lang, nag-usap na tayo ng maayos eh. Kasi ma'am, hindi kami manlulokong tao. Oo naman. Ito, nakikipag-usap ko sa inyo ng maayos, bossing. Hindi ako ano eh. Isa-isa lang ang bossing ah. Ganito na lang, bossing. Kukontakin kayo yung may kanya niyan, then may kailangan lang siyang mekaniko, pwede kayo mag-usap. kasi Kung may kailangan palitan pyesa, papalitan natin yung pyesa. kasi ang kanya, boss. Aming dadalhin doon sa may shop, ang aming hingin na noon. Kahit hingin lang kami ng kunting swan lang doon sa paggawa. Ay, hindi mo pwede ho yun. Wala akong ganun, boss. Wala akong ganun. Kahit sa kayo magpunta ka sa boss, nakintindi ho. Ano, sir, wait lang ha. Tsaka nung nag-test drive kami, ito kasabay namin. Wala na po yan, labas na po Sabi tayo. niya, Nasa inyo pag na po yung tumirik kotse, po huwag ba, na po pwede po bang ibalik? Hindi po maaari. Sabi niya, hindi pwede ibalik pero change unit. Sabi mo, sinabi mo kuya, hindi po ako sinungaling. Hindi po ako nagsisinungaling. Nung nag-test drive kayo, kasama ka po noon. Boss, walang ganun, second hand yan. Siya nagsabi sa amin, no? Wait, bago kami kasi bumili, nagtanong po kasi kami, Ang modelong sasakyan, bossing ha. pag tumirik po ba? Tsaka ano po, Boss, ganun na lang po. Para matapos tayo, hindi na po mausapan. Pa-check nyo na lang po yung unit, then umalis na po kayo. ano yun, pag chinek po yung unit,
sa inyo yung mekaniko, tapos kami magbabayad? Yung kung may kailangan palitang pyesa, may mekaniko naman kami dito, pipilitin namin i-check ngayon. Pero kung may kailangan palitang pyesa, automatically, pananagutin niyo yun. Kayo bibili nun, magbabayad na. Okay? Ito i-explain ko sa'yo. Nagne-negosyo kami, hindi kami naglalaro. Ano yun, boss? Yung mahirap po siya, pinapalayas na ako doon kasi yung tinitirahan namin, nakasakla. Ngayon, bukas na, may diferensya. Ibalik ko na lang, boss, bahala na yung... Hindi po pwede yun, boss, at gumastos ka na dyan. Pwede naman, antayin mo muna mabenta bago may balik sa'yo at mabenta lang sa akin yung tropa, kay JH yan. Kay JH yan? Oo. Kaya nga, ibalik ko na lang, boss, kahit nakarehistro na yan. Wala nang ano. May contact naman kayo doon kay JH ha. Antayin nyo na lang mabenta muna. Paano makahintay na pinapalayas na ako? Kasi hindi naman po pwede yun, boss, at nagpapaikot lang kami ng pera. Kahit sino naman intindihin, yung mga bossing naman Pagka nabili nyo at bigla magbabago isip nyo, hindi naman ubra yun, boss. Kahit kanina. Dahil sa akin. Ikaw yung may problema, boss. At problema mo yun na pinapalayas, hindi ko problema yun. At ikaw, boss, nagne-negosyo kami. Hindi yan banat. Paano? Boss, paano hindi banat yun? O ngayon, kontakin nyo na lang si JH kasi sa kanya yan. Unit niya yan. Dito, Kaya nga, boss, kung gusto mo naman na boss, di naman tayo bata para magbago-bago agad isip natin na kesyo. Dito ako nakabili Kaya nga, boss. Mahan, boss. Ano? Hindi naman yan. Magulo ka talaga kausap, boss Ibabalik ko na. Boss, ito i-explain ko sa'yo. Nagne-negosyo kami, hindi kami naglalaro. Tapos babanatan nyo kami, boss, pinareserve mo na yun. May gusto nga kumuha 120. Mayroon ba? Di mas mabinta mo pa Hindi, boss, huwag mo ako utuin. Hindi ako tanga. Ay, hindi. Hindi nga, boss, hindi nga ako tanga. Boss, explainin nyo muna ako. Sige. Tinawaran nyo yan. Tapos pinareserve nyo, may gustong kumuha, hindi ko naibigay doon dahil pinareserve nyo. Hindi yan pinareserve. Tapos magbabago isip, kaya nga, binayaran mo nga. Ng buo. Boss, boss, intindihin mo ko, hindi ka nakikinig Hindi ka nakikinig. Hindi, boss. Boss, kahit ikaw, kahit sa'yo tayo, magpalit tayo ng kalagayan. Dito, boss. Ikaw nagne-negosyo, boss, magbabago isip ko, tapos nagpapaikot ka lang din, nagastos mo na yung pera. Ganito, boss. Ngayon nga, boss, para matapos tayo, antayin mo na lang mabenta yung unit. Hindi pwede. Bakit? Paano po sinabi ko sa wala rin naman akong pera, may babalik sa'yo at di nga sa akin yan. Kontakin mo si JH. Ganito, boss, Boss, nagninegosyo kami, intindihin mo naman ako. Video mo ako. Makabinta lang. Boss, ganito para naman kayong engot kasi tumanda na kayo ng ganyan Kaya nga, boss, pero ganito. Boss, makinig kayo makinig ka sa akin. Hindi ako tanga Kaya nga. Hindi ka rin naman siguro tanga. Dapat kung magbibenta, boss. Hindi naman, boss, hindi. Wala tong rehistro, boss. Dapat iparehistro. Boss, tinawaran mo nga, pinarehistro mo nga doon sa tao ko, di ba? Tarantado. Boss, may kukuha na nga Sinabi ko sa'yo na... Mas ba naka-video ka? Di, sinabi ko... Kahit i-video mo, i-post mo ngayon, boss. Di, ito i-post. Kasi ikaw naman kasi may pagkakamali dyan, boss. Ngayon, kung makikiusap ka, boss, antayin mo mabenta yan bago ko ibalik sa'yo yung... Kasi, boss, hindi mo pwede yun. Magbabayad ka ng pera, tapos gusto mo, pagka ayaw mo na. Yung 13,000, boss. Boss, nakabayad ako 13,000. Sino ba kausap mo dun? Sa inyo na yun. Sino ba kausap mo dun? Ang bayad ko yan, di ba, 75. Boss, si Nagbayad ako sa Lan, mekaniko. pakontakin mo nga si ano. Nagano ako sa mekaniko. Kahit i-post mo yan, boss, wala naman akong pagkakamali dyan. Sa inyo na lang yan. Ikaw pa mapopost ko. Mapapahiya ka dito. Maniwala ka sa akin, boss. Boss? Oo, mapapahiya ka dito. Maraming makakita nito sa katangaan mo. Mabait ka, boss. Mabait talaga ako. Boss, sinasamantala niyo yung pagiging mabait ko Galit ka ngayon. Hindi ganyan. Boss, sino ba nun? Boss, galit ba ako? Hindi naman ako galit. Galit. Tingnan mo yung... Nagagalit ako sa'yo kasi nga, parang ang boss. Di inamin mo nagagalit ka. Sige, kahit i-post mo ngayon na. Ang anit yan, boss. Dapat sa... Boss, ang aga mo naman kasi, mambuisit. Hindi. Boss, binayaran mo na yan. Ikaw, sabi mo kasi, putang ina mo, parang tanga. Pauwiin na ako, boss. Pauwiin na ako kasi... Yung ano... Edit to, i-upload ko to agad. Para malaman lang din, sige, si madam, Wala. Ang pangit ng service nila. Madam, paano magiging service sa amin? Kasi bibili ko lang sila lahat. Papunta na nga yung mekaniko. Ano pa ba gusto mo? Hindi ganun. Ano ba gusto mo sa'yo lahat ng Hindi ganun ang sa'yo lahat papabor ang panahon? expect namin. Hindi ko sinabing papabot. Di ba ganun ang pinaparating mo, madam Kasi hindi ganun. Kasi nagagalit ka agad eh. Alam namang maging happy ako. Kaya nga,
Madam, ito na nga. Pera yung binitawan. Ginagawa na nga ng paraan, di ba? Eh kanina, Ano ginagawa? papunta na nga yung mekaniko, naabala sa simbahan pag galing, nagsisimba yung tao, inabala ko. So, sino may kasalanan ako? Madam, wala naman dapat sisihin sa atin dito. Pinamumukha mo kasi sa akin nasa simbahan siya. Hindi, madam, nandun naman kasi talaga siya. Gusto pakita ko pa sa yung chat. Eh na nga, on the way na nga niya. Paliparin mo na nga. Ayan, magkana. Ano ba kanina pa may manggahan? Kuya, nung nagsabi ka may manggahan, wala pang Sabi ko alas 13. Hindi nagsabi manggaan. Hindi ako. Sabi ko 13. May umano doon. Hindi ako. Tulong ako. Wala naman kami din ng alam na loob. Ayun na, madam, magantay na. Para matapos na to. Hindi nyo pala alam kung nasaan. Magantay na lang kayo at pagpunta na si Darwin. Ganun po. Huwag na wag kayo agad maniniwala sa mga sabi-sabi, mga boss. Ha? Kaya nga sabi ko, pag dito kayo nakabili, mas maigi sa amin nyo ipacheck. Kasi madaling magpanggap. Sa inyo ipacheck pero wag ka ha. Wala pang 3 hours to 2 hours na tinatakbo, Madam. sira na agad. Madam, kami nga, minutes lang eh. Saka ano binibili, pinagbibili sa iba kung minutes lang nasisira na. Madam, kami pag dumadampot sa seller. Pero syempre, unit yan, second hand yan, di natin talaga masasabi kung kailan nilalabas sa sira dyan. Nandun Kaya- na ako sa second hand. Madam, ito na nga, ipaparescue ko na nga. Ako na magbabayad sa mekaniko. Ano pa inaano mo? Natural ako, ako pa magbabayad sa mekano kaya ilan na nga Madam, nabayad ko. pagdating dito, doon kami, Natural! nagbayad ka 800, madam. Kung talagang, Dapat nga, binawasan mo pa yun sa binayad ko Madam, eh. binarat mo na nga ako eh. Hindi pa pagpaparating yun. Sagad na sagad mo na nga, sinagad mo na nga ako hanggang late. Dapat nga, bawasan pa ng 1K yun. Biruin mo na kung pa nagbayad. Madam, yun naman, wala may kagustuhan mo nangyari. Kaya nga lahat, di ba, dinadaan natin sa usapan, nagrarant ka agad na. Natural, kasi talaga ipopost ko yan. Madam, kahit i-post mo, wala akong pake. Ganun po. Huwag na wag kayo agad maniniwala sa mga sabi-sabi, mga boss. Ha? Kaya nga sabi ko, pag dito kayo nakabili, mas maigi sa amin nyo ipacheck. Kasi madaling magpanggap. Sa inyo ipacheck pero wag ka ha. Wala pang 3 hours to 2 hours na tinatakbo, Madam. sira na agad. Madam, kami nga, minutes lang eh. Saka ano binibili, pinagbibili sa iba kung minutes lang nasisira na. Madam, kami pag dumadampot sa seller. Pero syempre, unit yan, second hand yan, di natin talaga masasabi kung kailan nilalabas sa sira dyan. Nandun Kaya na nga ako sa second hand. Madam, ito na nga, ipaparescue ko na nga. Ako na magbabayad sa mekaniko. Ano pa inaano mo? Natural ako, ako pa magbabayad na mekano kaya ilan na nga Madam, nabayad ko. pagdating dito, doon kami, nagbayad ka 800, madam. Kung talagang, Dapat nga, binawasan mo pa yun sa binayad ko Madam, eh. binarat mo na nga ako eh. Hindi pa pagpaparating yun. Sagad na sagad mo na nga, sinagad mo na nga ako hanggang late. Dapat nga, bawasan pa ng 1K yun. Biruin mo na kung pa nagbayad. Madam, yun naman, wala may kagustuhan mo nangyari. Kaya nga lahat, di ba, dinadaan natin sa usapan, nagrarant ka agad na. Natural, kasi talaga ipopost ko yan. Madam, kahit i-post mo, wala akong pake. Ano daw meron? Ay, si boss, ikaw po mekaniko, boss? Mekaniko po kayo saan? Ay. Nag-overrate po ba? Hindi nag-overrate pa. Boss, talagang tatalsik pag nirib mo. Boss, nag-overrate po ba? Mekaniko po kayo saan? Ha? Saan po kayo mekaniko? Mga tourist bus pa nga, hawak ko dati. Tourist bus, mga diesel po. Pati gasolina. Nag-overrate na po ba to? Hindi nga mag-overrate kasi hindi naman nagamit. Kahapon, di na lang. Boss, kahit dali natin bagyo, tingnan natin kung mag-overrate, sama pa ako. Nagpa-pound na gaano. Hindi nga po, sama nga tayo, titingnan natin kung mag-overrate eh. Boss, boss, hindi naman ganyan ang tamang pag-rev niyan. I-rev mo nga lang na, ano? Dar, ano ba to, Dar? Boss, nag-overrate po ba? Hindi nga nagamit, Brad. Kaya hindi mag-overrate. Kaya nga po, sama po tayo, bagyo tayo ngayon. Tara, kahit Bicol. Tingnan po natin kung mag-overrate po. Kaya bubula-bula pati ang... Boss, kapag nagganyan po, pwede naman yung linisin lang, boss. At hindi naman overrate agad po yung ganyan. Mekaniko po ba kayo ng ano? Boss, ang ganda ng circulator. Boss, circulation, ang ganda oh. Oh. Oh, ano may tama dyan? Ang ganda ng circulator. Circulation, ang ganda. Oh, ano overrate dyan? Wala, bula-bula, oh. Boss, oh, ang ganda ng circulator. Ang singawang head. Boss, hindi naman porkit may bula, isingaw agad ang head. Walang ganon, boss. Mekaniko ka ba ng ano? Mekaniko ko kahit anong sasakyan. Anong sasakyan po? Kahit ano. Nagbabayad din po kayo? Hindi. Mekaniko kayo ng? Nag-home service pa nga. Gano'n nakatagal?
90 pa lang, Hindi, pwede po yan kung sakali. Kung sakali may tawa si Lideret. Tara, Baguio natin, boss. Boss, napagod ang circulation, no? Hindi po, sinasabi ko lang po sa inyo kasi matagal na ako, boss. Eto, kahit i-vlog natin, i-videoan natin, na wala pong tama yan. Boss, circulation, no? Ako kanita ko yun, kaya na mag-usap. Oo, boss. Ako nakikipagtalo kayo, Brad. Hindi, ako rin po hindi po ako para makipagtalo sa inyo. Kasi sinasabi ko po na okay po yung unit. Tapos sasabihin nyo po sa akin na overheat. Boss, Hindi pa nga nag-ooperate kasi Boss, hindi kami nagagamit. kaya nga kahit gamitin nyo pa, bibigyan kita ng kahit 2 buwan na warranty ko. Nga, parang Boss, fountain. kahit isang buwan, kung ano. Boss, circulation, napakaganda oh. Ano nyo po sila? Ako pare, oh. Boss, ilang taon na po kayo? Ha? Hindi nyo po ba, hindi po kayo na ano dito, sa page? Hindi kayo nanonood ng mga Facebook? Boss, maayos po yung kahit tanong po natin, kahit dali natin sa mga mekaniko pa. Ha? Boss, ibig sabihin po yan, boss, yan. Sinabi na rin po naman ng mekaniko natin eh. Boss, tsaka kung may overheat po to at may tama, nag-overheat na po yan. Boss, hindi naman porket may bula is overheat na agad at may tama na agad cylinder head. Boss, boss, ito 2,000 pa to. Pag pinalinis na at mga kalakalawang niyan, mawawala yan pag pinalinis. Pero boss, yung ganyan, napakaganda na circulate, ibig sabihin, good po yung sakyan natin. Boss, naka-video tayo. Ito, para lang din transparent. So ngayon, ayaan natin yung mga tao mag-comment kung ano masasabi nila, boss. Kasi nag-circulate naman na maayos eh. Boss, circulation ko na maayos. Ay, tama na! Magsasalita ako eh. Boss, ganito ang explanation niya na. Si Bossing kasi mekaniko to eh. Idol ko pala to. Boss, idol nga. Hindi, idol kita, boss. Kasi yung sinabi mong may tama silit yung... Marami na ako na-overhaul ng makina. Ayo. Ilang years na po yung mekaniko, boss? 1990 pa lang nagagawa na ako. Ano po ba pag may tama cylinder head, boss? Kapag in-overhaul ko ang makina at ginirib ko ng gano'n, yun lang okay. Hindi boss, nagsisirculate naman po ng maayos eh. Nagsisirculate nga siya. Ibig sabihin, may pressure eh. May Boss, pressure. kahit magpunta tayo saan, kahit kanina tayo magtanong, boss, okay yung unit, boss. Kahit Okay nga yun. kahit i-post May natin. pressure. Boss, May kahit, pressure yung makina, Brad. boss, nagsisirculate nga ng maayos yung tubig eh. Iba ang circulate ng tubig na magandang circulate. Boss, nagsisirculate nga eh. Circulate kasi pero may pressure, Brad. Boss, May pressure nga. Huwag mo na ako ay, gano'n na kayo katagal, boss, may mekaniko? Ulit-ulit ka naman. 1990 pa lang mekaniko na ako eh. Ano po yung mga ginagawa niyo, boss? Boss, Marami na nga akong ginawa. Huwag kayo magalit, boss, kasi Hindi ako nagtatanong lang magagalit. ako. Nagtatanong lang din naman ako. Hindi ako magagalit. Ibig sabihin, paulit. Kailangan pa sinasabi. Kailangan ko lang din sabihin, magtanong sa'yo, boss, kasi syempre, gusto ko malaman kung mekaniko ka talaga ng malupitons, di ba? O kung di ko malupit na mekaniko ka naman, boss, na masasabi mo, Mahirap kasi magyabang. Hindi, boss, ganun na nga eh. Mahirap nga magyabang. Yun ang mahirap magyabang, boss, talaga. Boss, mahirap magyabang talaga nang walang alam. Ang atin dyan, subukan na lang sa trabaho. Oo, boss. Magyabang. Hindi, gusto mo, boss, pagawa ko sa'yo, boss, kung may tama. Sa'yo ko na rin papagawa. Hindi na. Ha? Hindi ako. Hindi, kung talaga may tama, boss, pagawa natin, tapos Hindi na ako magagawa. dalhin natin sa ibang mekaniko din, para mahatulan kung ano talaga yung issue. Ano naman sa iba? Ha? Hindi. Tara, boss, dalhin natin. Okay, Baguio tayo, Bicol. Kasama pa naman ako roon eh. Marami din akong ginagawa. Ayun nga, boss, ihatulan mo yung unit na yung overheat, boss, na may tama cylinder head. Wala naman. Boss, nagsisirculate nga po ng maayos. Sinabing overheat. Hindi. Kanina pa lang pagdating ko roon eh. Ang laki ng Ano po ba gusto niyo mangyari? Ang laki ng sinalin kong tubig eh. Ano ba- Ibig sabihin, nagbabawas siya ng tubig. Nagbabawas. Boss, Anong boss? Ano pa pala? Sige nga, gamitin mo ito. boss, nagsisirculate nga ng maayos, boss. No, Kung maayos ang circulate, teka muna. boss, Kung maayos ang circulate ka, boss, normal, hindi ka magbabawas boss, sa tubig. lahat ng sasakyan dyan, magdadagdag ka ng tubig dyan at hindi ka lang basta gamit ng gamit, boss. Yung multicab ko nga eh, lumang-luma na eh. Oo, sige. Nakakarating ang taga na, ibalikan. Pag binuksan mo, walang bawas sa tubig eh. Kaano niya po ba kayo? Samantalang yan, oh. Kasama po ba kayo dito? Kasama ba siya dito nung binili yan? Oo po, oo. Eh kung kasama ko, hindi ko pinabayaran. Oo nga, boss, kahit nga i-Baguio natin, Bicol natin, tara ngayon. Hindi na, huwag ka nang... Oo, boss, okay naman yung unit, boss eh. Okay nga yung unit mo, Oo. may problema lang, yung makina mo may pressure. Boss, huwag mo hatulan ng may pressure. Kahit dali natin to, i-vlog natin sa ibang mekaniko. Eh, bahala ka. Huwag mo na ako isama kasi kaya Bakit? lang sila sinamahan. Ano? Nakiusap lang na samahan ko sila dito. Oo, Ngayon, tapos? pagbalik ko doon, kaya Gusto mo kung may ano, boss? kaya nga, teka muna, kaya nga nakamotor ako. Huwag mo ko Kasi sigawan, gusto ko- boss. Huwag mo ko sigawan. Teka muna kasi hindi mo ko maintindihan eh. Boss, ikaw Kaya na, boss, nakamotor ako, iniintindi mo lang kasi sarili mo, boss eh. Hindi. Boss, sarili mo na iniintindi mo. Boss, okay naman yung unit. So ngayon,
O, di ba? Alam mo naman palang okay, dami pa sinasabi. Boss, hindi ako para magbenta ng putang ina. Alam kong binibenta ko sa sasakyan na may diferensya, hindi pa ako si Raulo. Mahirap talaga tayo mga boss eh. Huwag tayong mag-alam-alaman at mag-ano ha. Ako, hindi ako magaling, hindi ako mahusay. Pero yung unit na hinahatulan ni Bossing na may tama cylinder head, boss. Lan, kita mo naman circulation, di ba? Hindi, for transparency nila tayo mga boss. Yung mekaniko na sinama nila dito ngayon, eh, hindi nila kasama dito nung binili. Ngayon, naggaganyan-ganyan. So ngayon, sinasabi ko naman, tiyatanong ko naman sila kung may overheat. Wala naman daw. Dar, napakaganda ng circulate. Boss, yung mekaniko naman kasi, putik. Ang masasabi ko na lang kay Boy Bulwak Garage, tagam.